we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Hindi ko halos matanggap pero pipilitin ko. Isang magsasaka, hinihinalang na heat stroke sa gitna ng maisan sa Pangasinan. 29 na bayan at lungsod sa Region 1 minomonitor dahil sa ASF. Panahon ng tag-init, kailan kaya idideklara ng Pag-asa? Alamin live! At matakam sa iba't ibang luto ng tapa sa kapistahan ng Mangaldan, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Natagpo ang patay sa gitna ng maisan ang 65 anyos na magsasaka sa Pangasinan. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Nakitang nakahandusay at wala ng buhay ang lalaking ito sa gitna ng maisan sa barangay Aliaga, Malasiki, Pangasinan. Nakilalang lalaki na si Rodolfo Pereras, 65 anyos, isang magsasaka. Maaga raw na umalis sa kanilang bahay ang biktima papunta sa bukid. Magsisiga raw siya bilang paghahanda sa kanyang pagtatanim. Pero hindi na siya nakauwi. Sa death certificate lumalabas na atake sa puso ang ikinamatay ng biktima. Hinala ng pamilya, inatake ang biktima dahil sa matinding init. Na-trigger ng mainit at saka siyempre naghalo-halo na yon. Yung nervyos niya, yung usok, yung init ng araw, yung init ng apoy, tsaka yung pagod niya. Matagal na raw iniinda ng biktima ang karamdaman. Walang nakikitang foul play ang pulisya sa insidente. Ayon sa Health Authority, makasasama para sa mga may hypertension at sakit sa puso ang matagal na pagkabilad sa init. Kapag heat stroke kasi sir tumataas, pwede pong tumaas yung ating blood pressure na maaari pong makapagpalala po ng mga existing conditions natin. Lalong-lalo na po kung meron pong existing na sakit sa puso at iba pong comorbidities. Paalala ng otoridad, iwasang magbilad sa araw sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ugaliin ang regular na pag-inom ng tubig para makaiwas sa dehydration. Importante rin na magkaroon ng sapat na pahinga. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Kaugnay niyan, mataas na temperatura ang naitala sa ilang lugar sa Hilagang Luzon kahapon. Para sa detalye, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga nakalipas na araw, naka-experience tayo ng mainit o maalinsangang panahon dito sa probinsya ng Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy pa ang mainit na panahon, especially kapag formal nang idineklara ng Pag-asa yung panahon ng tag-init o di kaya yung dry season. Actually, ayon sa Pag-asa, possible daw na yan ay formal na maideclare by 3rd week o huling linggo sa buwan ng Marso. Sa ngayon, Chris, nag-average sa 36 hanggang 38 degrees Celsius ang temperatura sa Dagupan City, pero this March ay possible na umakyat pa yan sa 40 degrees Celsius. Yan yung tinatawag natin, Chris, na heat index. Doon sa monitoring, Chris, ng Pag-asa last year, sa buwan ng Marso ay nakapagtala, actually second week ng March ay nakapagtala ng 41 hanggang 42 degrees Celsius last year ito. Pagsapit naman ng April and May ay mas lalo pang tumaas yung temperature na kung saan ay umabot pa ng 43 hanggang 44 degrees Celsius
yung heat index. At syempre, asahan, possible na sa mga susunod na buwan ay ganun din yung ma-experience natin na heat index dito nga yan sa lungsod ng Dagupan. At syempre, kaugnay niyan, Chris, Health Authority, ang panawagan nila ay mag-ingat tayo as much as possible. Iwasan yung paglabas sa bahay pagsapit ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para makaiwas sa possibility ng heat exhaustion o di kaya ay heat cramps, ganun din yung heat stroke. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ramdam na ng mga fish grower ang epekto ng pagbaba ng antas ng tubig sa pagpapalaki ng kanilang isda sa ilang palaisdaan sa Pangasinan. Narito ang report. Natutuyo na ang ilang palaisdaan sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan dahil sa pagbaba ng antas ng tubig na bunsod ng El Nino. Apektadong paglaki ng mga alagang bangus. Importante ang sapat na tubig para sa kanilang nutrisyon. Inihintay lang yung tag-ulan. Wala, mamamatay din ng mga isda, matutuyo kasi. Nagsagawa na raw ng forced harvest ang ilang fish grower para hindi tuluyang malugi. Sila po ay may mga natanggap na intervention sa ating Department of Agriculture na nabigyan sila ng mga water pump. Sa kabila nito, tiniyak pa rin ng sinag na sapat ang supply ng isda pagdating ng Semana Santa. Yung sa fish, maganda naman yung ani ng mga kausap natin dun sa mga tilapia, itong mga hito. Maganda naman yung growth, no? So wala pa namang problema. Nabansot ang ilang pananim na okra sa barangay Putchokan, Malasiki, Pangasinan dahil sa epekto ng El Nino. Pagka mainit ang panahon kasi sir, imbis na maganda yung maganda yung paglaki, naapektuhan, naninilaw, tsaka yung puno tumitigas. Sa barangay Tulongwat, wala nang naani ang mga magsasaka matapos masira ang mga pananim na okra. Lumalabas sa initial assessment na tinamaan din ng peste, gaya ng hoppers ang mga okrahan. Patuloy ang assessment ng Municipal Agriculture Office para alamin ang maaaring tulong na ibigay sa mga apektadong magsasaka. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Pasintabi mga kapuso, kawalan ng maayos na palikuran problema ng ilang residente sa Calasiao, Pangasinan. Nakatutok, Claire Lacanilaw. Nagsisilbing communal CR na ngaabot sa 30 na individual o katumbas sa 6 na pamilya sa Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Ang nag-iisang palikuran na ito nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Kaya kung minsan, napipilitan daw silang dumumi kung saan-saan. Aminado silang malaking problema ito, pero hindi raw makapagpagawa ng sariling banyo dahil sa hirap ng buhay. Pag wala kang CR, wala ka pag nadudumi ka na, wala kang sariling CR. Hanap ka pa sa ibang bahay para makidumi. Sa gilid na lang po sila dumi-dumi. Kung naisturbo mo yung tao, makakadumi ka, kakatok ka pa sa kanila. Di ba ma'am, nakakaisturbo po yun. Ayon sa Municipal Health Office, kasama ang Sanitation Division, nagsasagawa sila ng house-to-house visitation sa mga barangay upang matukoy kung may maayos na palikuran ang mga residente. Target daw kasi ng tanggapan ang zero open defecation sa mga barangay. Pag na-identified naman po ma'am na may problema, wala po silang pan, tapos may problema po sa barangay po talaga na yung palikuran po is wala po. Pwede po tayong mag-request sa PH para yun po yung isang gamitin po para mapagawan sila ng sarili po nilang toilet. Nagbabala rin ang Sanitation Division sa mga sakit na posibleng makuha o kumalat dahil sa kawalan ng palikuran. Dapat po gamitin po natin ng tama ang ating palikuran, ma'am. Pagkatapos po, siguraduhin din po natin yung proper hand washing. Kasi ito pati sa pinakamabisa na paraan para sa iba-ibang sakit kaya ng acute gastroenteritis po, ma'am. At dahil sa kanilang sitwasyon, kabilang na raw ang mga pamilyang ito sa Barangay Banawang sa programa ng Health Office na mabigyan ng maayos na palikuran. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Unang kaso ng ASF ngayong 2024 sa Region 1 na itala sa isang barangay sa Rosario, La Union, ayon yan sa Department of Agriculture. Narito ang report. Naitala ang unang kaso ng African Swine Fever sa Region 1 ngayong 2024 sa Barangay Puzon, Rosario, La Union. Ayon sa DA Region 1, 182 na baboy ang isinailalim sa mandatory culling operation sa 500-meter radius mula sa Ground Zero, kung saan inabot ang Barangay Tayak at ng Kamotyan. 15 hog grazers ang apektado.
Ang dami ng baboy at dikit-dikit daw ng mga bahay ang dahilan sa sapilitang pagkatay. Ang isang issue kasi natin dyan kung nag-selective culling tayo, bakit itong mga healthy pa na mga baboy na nakikita natin na walang symptoms or reactions, baka ilabas nila sa area. Kaya yun pa yung isang source ng infection sa other barangay or other municipalities. Kaya bilang paghihigpit para hindi na kumalat ang ASF, mga marketable size at malusog na baboy na sertipikado ng barangay na nagmula sa labas ng 500-meter radius ang tanging pwedeng katayin sa slaughterhouse ng LGU at maaaring i-consume. Sa datos naman ng National ASF Prevention and Control Program, nananatiling apektado ng African Swine Fever ang mga alagang baboy sa 29 na bayan at syudad sa Rehiyon 1. 15 bayan sa Ilocos Sur, 7 bayan sa La Union at 7 bayan sa Pangasinan ang nasa red zones. Sa kabila ng banta ng ASF, sapat daw ang supply ng karne ng baboy sa Region 1 ayon sa DA. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga puno na mala cherry blossoms agaw pansin sa National Highway ng Alcala, Cagayan. Ating pasyalan sa report. Agaw pansin ang ganda ng mala cherry blossoms tree na makikita sa National Highway ng Alcala, Cagayan. Para ka raw nasa Japan habang dumadaan sa lugar. Pero ang mga punong ito, itinanim daw mismo ng Alcala LGU 4 na taon na ang nakararaan. Mahigit 550 na piraso daw ng punong itinanim sa highway na ngayon ay agaw pansin dahil sa kanilang pamumulaklak. Kita naman ng lente ni Alexis Gaspar ang pamumukadkad ng puno ng Madre de Cacao na may kulay pink na bulaklak sa Barangay Bolo, Tabuk City, Kalinga. Kinagiliwan ito ng netizens dahil sa kanyang mga larawan. Para ka na rin daw nagpunta ng Japan dahil sa magandang scenery. Tuwing Enero hanggang Pebrero ang blooming season ng puno. Handa na ang Igig Calvary Hills sa Igig, Cagayan para sa mga deboto at mga turista para sa Semana Santa. Ayon sa pamunuan ng simbahan ng Igig, may kabuuang 11 ektarya ng burol ang pilgrimage site kung saan makikita ang estatwa ni Jesus at ang krus kung saan nagdarasal ang mga deboto. Ang pangunahing atraksyon nito ay ang life-size tableau mula sa Stations of the Cross. Ang elevation nito ay nagbibigay ng mga nakamamanghang tanawin ng Lambak at Ilog, Cagayan. Nasa itaas naman ng Calvary ang Igig Church na bahagi ng Marian Voyage of Peace. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nagpositibo ang ilang buy-bust operation ng PNP sa Pangasinan. Narito ang report. Sa Dagupan City, aabot sa 25 grams ng hinihinalang shabu ang kumpiskado sa drug buy-bust operation ng PNP sa Barangay Bolosan. May market value raw ito na 170,000 pesos na nakuha sa isang street-level pusher. Inaalam ng PNP kung sino ang supplier niya ng droga. Sa Mangaldan, Pangasinan, isang 66 anyos naman ang timbog dahil sa ipinagbabawal na gamot. Nagbenta raw siya ng 2 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 7,000 pesos. Mahigit 500,000 pesos naman na halaga ng hinihinalang shabu ang kumpiskado sa isa ring drive buy-bust operation ng PNP sa Barangay Kayukay, Alaminos City, Pangasinan. Arestado ang mag-live-in partner na itinuturong nasa likod ng pagbibenta ng iligal na droga. Matapos bentahan ng sachet ng hinihinalang shabu ang nagpanggap na buyer. Nakuha pa sa kanila ang 49.5 grams ng hinihinalang droga. Pare-parehong kakasuhan ng paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga naaresto. BRP Emilio Jacinto na magbabantay sa Maritime Zone ng Region 1, 2 at 3 dumating na sa San Fernando City, La Union. Sundan sa report. Karagdagang barko na magbabantay sa Maritime Zone ng Region 1, 2 at 3 ang dumating sa San Fernando City, La Union. Ito ang BRP Emilio Jacinto na mas malaki kumpara sa ibang barko. Kabuang 60 crew at opisyal ang nakatalaga sa barko. Itinuturing na captain ship ng Philippine Navy ang BRP Emilio Jacinto. Malaking tulong ito para sa maritime patrolling mula sa Baho de Masinloc hanggang sa Benham Rise. Ngayon, napakalaga nitong PS-35 kasi sa laki ng area of responsibility namin, hindi kakayanin ng maliit na barko.
especially pag hindi na-aabot na sa area ng Benham Rise or sa Batanes Group of Islands. 1997, nang dumating sa bansa ang BRP Emilio Jacinto na mula sa British Royal Navy. Sumailalim na rin ito sa dry docking noong 2019 kung saan isinagawa ang upgrading sa combat navigation at system maintenance nito. Kaya nitong madetect ang anumang barko kahit may kalayuan pa ito. Dito pumapasok yung importance ng capital ship kasi ito yung may endurance to patrol our areas of sovereignty within the EEZ of the Philippines. Tiniyak ng otoridad na nakahanda ang buong sandatahang lakas ng bansa sakaling magkaroon ng anumang banta sa national security. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Glaban, One North Central Luzon. Samantala, guro sa Ilocos Norte nagbukas ng Learning Center para libreng magturo ng practical farming sa mga estudyante at magsasaka. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Abala ngayon ang mga estudyante sa pagtatanim ng gulay sa Integrated Farm and School for Practical Farming na binuksan ng 32 anyos na si Kristner. 2019 nang tumigil siya sa pagtuturo sa high school para ituloy ang passion sa pagtatanim. Nakuha raw niya ito sa mga magulang na pawang mga magsasaka sa pasukin ni Ilocos Norte. Although hindi ako, sabi ko kanina, hindi ako graduate ng agriculture, pero habang ginagawa ko yung mga activities ay lalo kong natututunan yung mga methods. Samut-saring gulay ang tanim sa farm, gaya ng kamatis, talong at sibuyas, kung saan natututunan ng mga college student na kumukuha ng kursong agriculture ang aktwal na proseso ng pagtatanim at pag-aalaga sa mga ito. From the name itself of the farm, integrated. So meaning we got to immerse ourselves in not just in planting but also in aquaculture, poultry and livestock production. Libre ang training ng mga estudyante sa integrated farm na ito na accredited ng TESDA. May libre pa silang vegetable seedling pagkatapos ng training. Nagpapasalamat naman siya sa mga partner sa agrikultura na tumutulong sa farm. Na-initiate ko itong Distribute Plant-Based Seedling Production Project para i-distribute sa ating mga gustong mag-engage into farming. Bukod sa mga estudyante, bukas din si Kristner at ang kanyang farm sa mga magsasaka na gusto pang matuto sa modernong pag-aagrikultura. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Mga kapuso, panibagong adjustment ang kakaharapin ng ating mga mag-aaral at guro dahil sa pagbabalik ng old academic school calendar. Kaya ano kaya ang ginagawang paghahanda rito ng Department of Education? Kaugnay niyan, makasama natin ang Dagupan City Schools Division Superintendent na si Dr. Rowena Banzon. Good afternoon, Dr. Banzon. At yun nga ang tanong, ano po ang ginagawang paghahanda ngayon ng DepEd sa pagbabalik po ng old academic school calendar? Yes, good afternoon, please. The Department of Education is slowly moving towards coming back to yung sinasabi nga nating old academic calendar. Pero hindi natin pwedeng gawing abrupt yan kasi ang old calendar is, ang vacation natin is May to April and May. Ngayon, ang vacation natin as in the calendar that we are to implement this year is June and July. Opo. Ano po ba ang rationale? Bakit natin binabalik sa ganitong kalendaryo ang... Alam natin yan, ang dadaming clamor ng ating mga stakeholders as regards yung condition kasi ng learning environment natin pagdating ng summer. Mababawasan ng halos isang buwan dun sa regular dapat na ipapasok nila kasi dahil matatapos tayo ng May instead of June. That's true. We will be missing some contact hours as we used to have. Kasi kinongest na natin ang third quarter. Okay. And fourth quarter only to 55 days. So, na-lessen na siya. So, ang ginagawa natin ngayon, for SDO Dagupan, I have asked our education program supervisors to go over all competencies to be covered for third and fourth quarter. Tapos tignan na lang nila kung alin yung pwede i-combine na competencies. Well, hindi pa alarming kasi alam niyo naman we need to focus more dun sa education system in public schools, lalo ngayon nagpapatupad tayo nung Catch-up Fridays because we found out that insufficient
yung comprehension and reading comprehension and critical thinking ng mga kabataan, ng mga estudyante ngayon. So, paano ito nag-harmonize? Hindi sila magkatugma, no? So like there's a need really to develop our learners' reading skills, okay? At the same time, for them to develop critical thinking, analytic, and some writing skills that we already accommodate on the Catch Up Friday activities. We wish you all the best of luck. Thank you po, thank you. We really need that. Maraming salamat po ang City Schools Division Superintendent ng Dagupan City, si Dr. Rowena Banzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Advance booking para sa mga bibiyahe sa Semana Santa ipinatupad na sa mga terminal ng bus sa Dagupan City. Narito ang report. Ilang linggo bago ang Semana Santa, tumatanggap na ng advance booking ang mga bus terminal sa Dagupan City, lalo na sa mga uuwi o babiyahe sa ibang probinsya. Ganon din ang papuntang Maynila. Inirekomenda ang advance booking para iwas hassle sa biyahe sa Semana Santa kung saan inaasahan ng dagsa ng mga pasahero. Pag bibiyahe sila, pupunta na lang sila ng time na yon. May andun na yung tickets nila, sasakay na lang. Hindi na sila yung pipila ng mahaba, ganun. Ay, yung problema po kasi yung traffic madalas or pag sa pila din po kasi, opo, minsan po, pag punuan po, dapat maghihintay ka pa po, isang ano lang po, mahirap pong sumakay. Tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang magiging problema sa mga public transportation sa nalalapit na Holy Week. Nagpoproseso na rin ng special permit na ibibigay sa mga bus company para matugunan ng dami ng mga pasahero. Epektibo ang special permit 1 linggo bago ang Holy Week. Wala din tayong problema dahil ang dami namang big buses na mag-cater sa mga, tapos ang dami nang binigay ang central office na special permit going out of their way, out of their line. Mahalaga raw na matiyak ang kondisyon ng mga sasakyan, ganon din ng mga driver bago bumiyahe. Magsagawa ng mahigpit na monitoring ang LTFRB sa mga pampublikong sasakyan bago ang Holy Week. Kasama si Henry Domincil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Paglalagay ng karagdagang slope protection sa Marusay River sa Calasiao, Pangasinan, kasado na ayon sa DPWH. May ulat si Claire Lacanilaw. Apektado ang ilang residente dahil sa mabilis na pagtaas ng antas ng baha, lalo na sa ilang kalsada sa bahagi ng Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Kaya para hindi madaling malubog sa tubig, unti-unti nang nilalagyan ng mga bato ang dike upang hindi madaling umapaw, habang sinisimulan na ang pagpapataas ng kalsada. Problema nila yung tubig talaga dahil wala na yung tubig dyan pero dito malalim pa. Yan ang problema namin dito. Bahayin. Oo. Tapos tataas to para may butas doon may butas para umapaw ng tubig papunta dito. Ayon sa DPWH, makatutulong ang paglalagay ng slope protection o konkretong dike para maprotektahan ng mga residente maging ang kanilang kabahayan sa baha at anumang pag-apaw ng tubig. Posibleng makinabang ang barangay na malapit sa ilog tulad ng Barangay Banawang, Lasit, Longos, maging ang Barangay Mancup sa gagawing proyekto. Protection po ito ng ating riverbank para maiwasan po natin yung scoring ng ating mga riverbank at maprotektahan po yung mga malalapit na mga bahay, mga properties po dun sa landside po ng ating mga rivers. Target naman ng tanggapan na masimulan ang flood mitigation project sa second quarter ngayong 2024 na pinondohan ng 55 million pesos. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Muling nilangoy ng 16 anyos na si Triza Tabamo ang tagumpay matapos mag-uwi ng 9 na gold medals sa 2024 Asian Open School Invitational Swimming Championship sa Bangkok, Thailand. Dagdag pa rito ang 3 silver medals sa iba't ibang kategorya. Grade 11 student sa public school si Triza na tubong Tarlac City. 6 na taong gulang pa lamang daw siya nang makahiligan ng swimming. Alay niya naman ang kanyang tagumpay sa kanyang mga magulang, coaches at mga taong tumulong sa kanya na makasali sa international competition.
just skip swimming. I know that sometimes the tides are high and sometimes it's low, and there will be a lot of challenges ahead of you. But as long as you continue swimming, you'll sail your way to your dream destination. Kaway-kaway mga kapuso sa Kawayan Festival 2024. Tara na at sabay-sabay tayong maki-hashtag Kapuso Fiesta with your favorite sparkle stars Radson Flores, Juancho Trevino at Shuvi Etrata. Magpapakitang gilas din ang All Out Sundays performers na sina Marian Osabel, Hannah Priscilias at Jeremiah Tiangco, hosted by Vanessa Del Moral. Abangan yan bukas, March 7, Thursday, alas 8 po ng gabi sa Abra Sports Complex, Bangged, Abra. See you there mga kapuso! Iba't ibang luto ng tapa tampok sa Pindang Cook Fest sa Mangaldan, Pangasinan. Ating tikpan sa report ni Joan Punsoy. Bangbang o Cara Beef ang one town, one product ng Mangaldan, Pangasinan. Kaya ito ang pangunahing sangkap sa isinagawang Cook Fest na bahagi ng Pindang Festival. May pang-ulam at merienda na putahe mula sa Pindang na gawa mismo ng mga cook at estudyante sa bayan. Ito po ay ating pinopromote dahil sa ating Pindang Festival. Ito po ay isang auto program na pinagmamalaki natin sa buong mundo ang tapa sa Mangaldan. Yan po yung pinakamasarap na tapa sa buong Pilipinas. Hinusgahan ang mga putahe depende sa presentasyon, originality o twist ng luto gamit ang bangbang. At syempre, importante rin kung gaano kasarap ang putahe. Mismong mga balikbayan ang humusga sa mga nilutong putahe. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.